sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Kumusta po kayo guys? Okay, so air sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Tingnan natin guys, ano ba ang inyong gabay? Air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay, so guys, meron tayong renewal. Okay. Meron tayong magician. Meron tayong the High Priestess. Okay, so air sign. Sa pinapakita sa akin dito, parang siguro magre-renew ka ng contract or parang meron daw pong natapos na maaaring madudugtungan ulit. For example, sa relationship. Kung meron mang ending na nangyari sa relationship ng person mo, possible na ito ay parang magkakaroon lang ng pagkakabalikan. Kumbaga magkakaayos lang din ulit, guys. Okay? Parang pag-uusapan at nakikita naman nung isa yung effort nung isa. High Priestess, pinakikiramdaman lang eh. Ayaw niya sabihin, ayaw niya mag-demand. Kumbaga, pakikiramdaman niya lang tong isa. Ano ipapakita niya, ano gagawin niya. So, I think yung person mo, ganon, pinapakiramdaman ka niya or pwedeng sa paligid niya, guys, pinapakiramdaman ng mga tao sa paligid niya kung ano yung kayang ibigay or gawin nitong isa. Or pwede ikaw to, guys. Maaring siya ay bigla nagpaparamdam na naman sa inyo. Pero yun nga, ang energy mo ay medyo nagiging guarded, guys. No? Ayusin ko lang tong cam. Ayan, so, naayos na natin, guys. Pwede kasi, guys, na medyo masinsinan tong pag-uusap na to, na parang, ito yung dapat gawin, ito yung demand ng isa, ito yung consequences ng mga nangyayari or ginawa ng pagkakamali ng isa. Pwedeng ito yung, parang, para maayos itong relationship na to, parang, dapat ito yung gawin, ito yung dapat mong simulan. Mga ganun guys yung nasasagap ko eh. Siguro may konfrontasyon na nagaganap sa inyo ng person mo. Na para bang gustong isettle nung isa yung relationship. Okay? Pero syempre yung isa, hindi naman yan rurupok agad-agad. Siguro gusto niya munang mapatunayan nitong isa kung ano yung kaya niyang ibigay dito sa relationship na to. So, tignan natin guys, ano pang ipapakita ng inyong card. Ano tong renewal? Spirit guide. Ano po itong renewal? Okay, so Page of Cups. Meron tayong Knight of Pentacles. Meron tayong Page of Swords. Okay. So guys, itong renewal na to, kung makita mo, may mga offer. Meron kang nakakadeal na isang tao na hindi mo alam kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay? Nandun sa point na para bang nagiging sweet, parang siya bipolar, ganun yung energy. Sweet, tapos may ino-offer, tapos biglang nagbabago na naman yung emosyon. So, siguro binibigyan kanya ng mixed signal, okay? Pwede nagkakaroon to guys ng parang false hope. Hindi mo alam kung meron sa inyo. Pwedeng wala kayo guys, label. Wala kayong label na tong taong to. Pero nakikita mo yung pagiging love and caring nitong taong to, guys. Okay? Pero, yun nga, guys, walang label. Kasi, Page of Swords eh. Yung isa natatakot mahulog, natatakot ma-attach ng tuluyan dun sa isa. Kasi nga, wala namang label, pero may pinapakita na ganito, attachment. Okay? So, siguro, guys, antayin mo siya. Or, tignan mo na lang, pagmasdan mo siya, ano ba yung gusto niyang mangyari? Okay? So, tignan natin guys. Aralin mo na lang munang mabuti itong relationship mo na to sa taong to.
Or pwede ito guys ay sa ex mo or sa husband, sa wife. Ayan. Ano tong magician? Spirit guide. Ano naman tong the magician? Meron tayong Knight of Wands. Okay, so meron tayong Five of Swords. Meron tayong Two of Pentacles. So guys, itong The Magician na to, I think meron kang inaaral. Parang bago. Bago yung nakikita ko rito guys. And ear sign, sinasabi rin sa akin dito na huwag kang makikisali sa gulo ng iba kasi madalas nadadamay ka sa away eh. Nadadamay ka sa gulo. Siguro bago ka pumasok or makialam, magbigay ng opinion, ng advice, balansihin mo daw munang mabuti. Okay, yung sitwasyon. Knight of Wands, though importante sa iyo yung mga taong pinoprotektahan mo, pero syempre, kailangan, parang kailangan mo nga aralin mo munang mabuti kasi the magician nandiyan. Okay, parang kailangan bang makialam or baka hindi pa naman kailangan. Okay, pag malala na yung sitwasyon, diba, doon ka na makialam. Pero pag ganito guys, na para bang nagbibigay ka ng opinion, for example, sa kaibigan mo na lagi na lang broken-hearted, binibigyan mo siya ng opinion, tapos binabalikan niya lang yung ex niya. So, sino ba ang mas nagiging masama dito? Ikaw ba? Yes, ikaw ang nagiging masama rito guys. Kasi, bigay ng opinion sa kaibigan mo, tapos binabalikan niya lang din yung person niya. Diba? And, ayun nga guys, madalas nasasali ka sa gulo ng iba. So, babalansihin mo pa rin, no? Air sign. So, tignan natin, ano naman itong the High Priestess. Ano po itong the High Priestess? Ano po ang the High Priestess? Meron po tayong Four of Wands. Meron tayong the Empress. Meron tayong Six of Wands. Okay. So guys, sa pinapakita sa akin dito, itong the High Priestess kasi guys, malakas sa pakiramdam nito. Alam niya kung ano yung makakabuti sa kanya. So I think, yun yung nakikita ko sa iyo ngayon, na maaaring tumatakbo sa isip mo. Malakas ang pakiramdam mo, alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo, alam mo kung ano yung makakabuti sa iyo at sa mga taong pinoprotektahan mo, sa family mo. Maaaring ikaw yung breadwinner, no? And sa nakikita ko sa iyo, masyado kang matalino at logical. Air sign. Ngayon, ayan, nandito na naman yung Empress, napakaganda ng daloy ng pera sa iyo. Okay? So I think ikaw yung para bang mas mas matalino. Ikaw yung para bang may control, nagmamanage ng pera. Four of Wands, may nakikita ako sa iyo na parang biglang nagkaroon ng transformation sa buhay mo. Though ikaw yung breadwinner, pero syempre darating ka talaga sa point na mafo-fall ka sa iba, mafo-fall ka sa isang tao. Maaring ikaw ay nagmamahal. So, maaaring iisipin mo din yung family mo. Paano na lang sila kung sakaling ikaw ay nandun na sa sitwasyon na nag-asawa ka na ulit. Okay? Kung ikaw ay may naunang asawa or pumasok ulit sa relationship, kung ikaw ay nagka-jowa, paano na lang din yung pamilya mo. So, ikaw sa nakikita ko sa'yo, matalino ka. So, hindi naman darating sa point na parang pinabayaan mo yung pamilya mo kasi gusto mo pa rin ibigay yung security sa kanila. Gusto mo pa rin ibigay sa kanila yung stability bago ka bumukod. Okay? Parang gusto mo silang turuan kung paano nila bibit-bitin yung sarili nila. Kasi hindi naman habang buhay, guys, sama-sama tayo. Di ba ganun? Hindi naman habang buhay, kasama natin ang mga anak natin. Darating ang araw na mag-aasawa din yung mga yan. Okay? So, hayan. Yan ang nakikita ko dito, guys, na maaaring mas pinapakiramdaman mo rito. Kung ano yung makakabuti sa lahat. Tignan natin, pagdating naman sa love life mo, air sign. Sa love life naman po ni air sign.
Okay, so air sign, meron tayong here to make friends. Oh, nakakatuwa yung energy. So, I think nandun ka sa talking stage. Or kayo ng person mo. Or pwede nagkakaroon ka ng mga bagong friends. Lumalawa ka pa. Meron tayong destiny. Okay. Meron tayong paradise. Meron tayong first date. Okay. So guys, sa pinapakita sa akin dito, pwedeng ikaw ay mas malapit ka sa mga kaibigan. Okay, kaysa sa magkaroon ng karelasyon. Pwedeng sila yung napagbubuhusan mo ng mga hinanakit mo sa buhay. And sila din guys yung nakasupport sa'yo ngayon pagdating sa love life mo. Na parang, may date kasi. Parang ang sinasabi na parang, bigyan mo ng time yung sarili mo na magkaroon ng bago. Di ba? Mag-explore ka. Magmahal ka ulit. Tulungan mo yung sarili mo. Or try mo ulit. Huwag ka masyadong guarded, no? So, yung mga friends mo, nandyan lang guys, nakasupport sa'yo. Parang sila guys yung nagtuturo sa inyo guys kung ano yung gagawin mo. Lalo na kung ikaw ay papasok ulit sa relationship. Okay? So, may chika-chika rito nakakita ko. Supportive naman sa inyo yung mga friends mo. So, siguro, ear sign, i-force mo na. Wala namang masama. Kumilala ng bago, di ba? And ito nga guys, nakatadhana na sa inyo. Maaaring makikilala mo yung romantic partner sa kaibigan or sa circle mo lang malapit sa'yo. Sa acquaintance, ganyan. Or sa circle of friends lang. Or friends of friends, ganon. Okay? So guys, sino natin? Love advice. Meron tayong religious factor. Mukhang magkaiba kayo ng paniniwala ng person mo or maaaring paniniwala ng pamilya mo at pamilya niya. Okay? Meron tayong reconciliation. So, I think meron magpaparamdam sa'yo dito. Siguro guys, ito ay mag-reach out sa'yo. Someone from the past. No? Matagal na. Pwedeng kaklase mo nung elementary, high school, or katrabaho mo dati na hindi naman kayo guys, hindi ka naman ganun totally attached sa taong yon. Hindi mo naman nakita yung sarili mo na magkakagusto ka sa taong yon. Kung ito man guys ay someone from the past, no? Siguro, hindi mo masyado napapansin yung taong yan. And ito na nga guys ang nakikita ko. Magpaparamdam to at parang magpapakita siya sa inyo ng love. So, tignan natin. Advice. Okay, meron tayong breath through the tension. Huwag ka masyadong kabahan. Parang first time. Ganun yung nakikita kong energy. Kung masyadong kabahan, ear sign kasi baka para talaga sa'yo yan. Okay? So, tignan pa natin. Advice ni ear sign. Meron tayong gifted, fertility, creativity, growth, and space. So, parang lagi kayo sinasabi dito mag-isip bago ka gumawa ng hakbang. So, may nakikita ko dito guys, biyaya sa'yo galing sa taas. Okay? So, iba sa inyo guys, maaaring ikaw ay doubt pagdating sa yung parang pregnancy guys. Maring meron ka kinakatakutan kung ikaw ba ay mabubuntis or makakabuntis, makakabuo, magkakanak pa ba, maaaring yan yung tumatakbo sa isip mo. Masyado kang logical So guys, ang lucky number mo is 16 and 25. Ito lang naman po ang inyong reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you!